Amen. Magandang umaga sa lahat. Lahat po pa tayo ay Kristiyano. Amen. Kaya ang pag-uusapan kasi natin ay para sa mga Kristiyano. At bago yun, tayo ay magbabasa muna ng salita ng Diyos. Ephesians 6 verse 13. Ephesians 6:13. At tayo tumayo at tayo magbasa ng malalang kasulatan sa aklat ng mga taga-Efeso, chapter 6, verse 13. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pangdigma na mula sa Diyos, sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating na ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na ikaw lamang ang dapat bigyan ng parangal, bigyan ng pasasalamat, Panginoon. Ano man, Lord God, ang aming mga pagkukulang sa iyo, nawa pagkalooban mo kami, Panginoon, ng kapatawaran na nagmumula sa iyo, Diyos. At Lord, buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming puso, Panginoon, sa pagkikinig, Panginoon. Lord God, maging ang iyong lingkod na takapagsalita, Panginoon, wala pa kong kakayanan, Panginoon, na magpahayag, Panginoon, ng iyong salita. Ang tanging alam ko lamang, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang patuloy na magbibigay sa akin, Panginoon, ng patnubay upang maituro ko ito, Panginoon, ng maayos o God. Maraming salamat, Ama, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga patutuo po natin ay puro problema ang ating naiahayag. Kaya magbibigay po tayo ng proteksyon sa mga problema na yon. Kaya nga sabi rito, sa ating nabasa kanina, kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin tayo nakatayo. So kumbaga, lahat ng problema na dumarating sa atin ay kailangan daw po ay isuot natin yung pandigma. Kasi tayo ay nakikipaglaban sa mga problema eh. At ayun, meron tayong mga puntos dito na kung saan ay ating ikonsidera na ang kasuotan ito ay dapat nating isuot. Ang pamungan dito sabi dito, take up the whole armor of God. At unang isang alang-alang po natin yung tinatawag na spiritual preparation. So may preparation pala kapag tayo po ay makikipagbaka. At kinakailangan daw po ay isuot yung full armor. Hindi yung ibang hindi yung isa lang. So kumbaga sa ating pagmumotor ay hindi lang helmet ang kailangan. Mayroon pang dito sa tuhod, siko, yung full para naroon talaga yung proteksyon. Kasi pagka hindi talaga isuot ng buo yan, maaari tayong mapahamak, hindi ba? So yun, isang puntos doon, kinakailangan daw po ay preparation at isuot yung full, buo na armor of God. At sabi ito, the whole armor, sabi niya, not just part but full armor. Hindi lang yung isang parte but buong kasuotan. At para, sabi rito, pangatlo, standing firm. Tayo po ay matatag. Yung standing firm, ang goal natin ay manatili tayo sa pananampalataya. At pagkamisan kasi,
pag meron tayong problema, nakakalimutan natin yung pangako ng Diyos, di ba? Ako pagkamisal, pagka matindi yung problema, lalo sa pera, iba yung, hindi na ako pupunta sa Panginoon eh, nakakalimutan ko. Gagawa ako ng sarili ko, o sariling desisyon. Yun yun. So, mali pala yun. Kinakailangan pala kapag ka, wala kang matindi yung problema mo, unang tatawagan mo muna, unang sasanggulian mo muna Diyos ang ating Panginoon. So yun, para tayo ay maging matatag. At yung pang-apat na puntos ay, sabi niya, the evil day, yung kaaway kasi natin, naalala ko tuloy yung post ni Brother Rodo, na ano bang post mo doon? A part-time Christian, ano? Cannot defeat a full-time evil. Yun. Kasi pag part-time ka lang na Kristiyano, mahirap mong matalo ang kaaway eh. Di ba? Kinakailangan, full-time kasi lagi ang diablo eh. Basta may makita lang na parang sa pinto, makakita lang ng awang ng kundi yan, biglang ipapasok yan eh. Di ba? So kinakailangan, maging alerto mo doon. Kaya nga maging full-time ka rin. So kumbaga, hindi lang yung nagsisimba ka lang pag linggo. Tapos sa susunod na araw, iba na naman gagawin. So, parang trabaho yan eh. Meron ka talagang trabaho. Yung paglilingkod na, yung ibang trabaho ay part-time ko lang yan. Parang tayo, yung pagiging Christian natin, ay part-time ko lang yan. Paglilingkod lang, sisimba lang ako, uwi lang, tapos na. So, a part-time Christian cannot defeat a full-time evil. So, yun. So, kinakailangan daw ay maging handa po tayo sa namang mga pagsubok. So, yun. Ngayon, pang-lima, sabi rito, kinakailangan tayo ay laging handa. Saan? Laging handa tayo sa pananalangin. Kinakailangan tayo ay maging handa at ang ating pananampalataya ay laging nakatuon sa ating Panginoon. So yun yung mga puntos doon. At ngayon, darago tayo sa tinatawag na ano ba yung mga kategory ng full armor of God. Doon sa Ephesians natin binasa kanina, pagdating doon sa 14, anong sabi doon? 14. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. So, yung mga kategory doon, dito sa letter A ng verse 14, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. So, ano ba yung sinturon ng katotohanan? Tayo po ay maging mamuhay ng with honesty. Di ba? Tayo ay mamuhay ng mayroong katapatan. Na narinig ko yung kay BP Sara na ang honesty daw ay hindi kailangan. Honesty is not necessary. Pero sa ating Kristiyano, ang honesty ang dapat nating kailangan. So yun. At sabi rito, kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong kabaywang ang sinturon ng katotohanan. At yun po ang God protect us from deception. Para maprotektahan tayo ng Diyos sa anumang mga deception. Ano ba yung deception? Yung mga ano yung tukso? Yung mga Panlilinlang. Panlilinlang, yun, yung tamang word doon. John 8:32, ano sabi doon? John chapter 8 verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So yun. Maaring alam na natin ito bilang isang Kristiyano.
ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kung tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Psalms 119 verse 160. 119. Verse 160. Awit 119, 116. Ang lakas ng napangako mo upang ako ay mabuhay. Ibigay mo't ang pag-asa ko ay hindi mapaparang. So yun ang dapat nating isuot sa ating ano tawag ito? Ibigkis sa baywang po natin bilang isang the breast belt of truth, sabi rito. At yung pangalawa, sa verse 14 pa rin yung panghuli, isuot sa dibdib ang maluti ng katwiran. Breastplate of righteousness. Sabi rito, ano ba daw po ang ibig sabihin ng breastplate of righteousness? Ang sabi rito, guard para mabantayan ang ating puso. Pagkamisan kasi, yung ating puso ay iba ang ginugusto. Laman ng ating puso ay iba. At and protected from sin, para maprotektahan tayo sa ating kasalanan. Yun po ang purpose ng breastplate of righteousness. Proverbs 4:23. Kawikaan 4:23. 23. Kawikaan 4:23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Yan yung pinakabukal ng buhay nating tinataglay. Breastplate of righteousness dapat nating isuot. At 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ay tinuring na makasalanan, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, yun. Dapat natin manampalataya tayo sa ating Panginoon sapagkat, ano sabi doon? 5:21 sa huli, ano sabi doon? Maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yan, upang matuwid tayo sa harap ng Diyos. Isaiah 59:17. Isaiah 59:17, ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katuwiran at sa kanyang ulo naman ang helmet ng kaligtasan. Paghihiganti ang kanyang kasuotan at puot naman ang kanyang balabal. So, isuot natin sa dibdib ang baluti ng katwiran. So, breast of righteousness. Yun po yung mga katangian na dapat natin isuot bilang isang Kristiyano. Nang sa ganun ay tayo ay magtatagumpay sa anumang mga problema dumarating sa ating buhay. At yung pangatlo, ang sapatos ng shoes of the gospel. Dito sa 15, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pagngangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Yun. Shoes of gospel, of the gospel of peace. At ready po tayong mag-share ng gospel. Bilang isang Kristiyano, tayo po ay laging handa sa ating pag-share ng gospel. At tayo ay ang pag-share kasi ng gospel, kinakailangan handa ka rin yung lagi kang nagbabasa. Di ba? Kapag wala kang alam sa gospel, hindi ka makakapag-share. So, ang tamang para makapag-share ka ng gospel, lagi po tayo magbabasa ng Biblia. Nang sa ganon, ma-share natin. Kung ang Facebook ay may share, ang Messenger ay may share, ang Bible din ay may share. Di ba? Parang Facebook lang yan, di ba? Pili mong may share yung mga magagandang balita. At yun, shoes the gospel of peace. At sabi doon sa Romans 10:15, ano sabi doon?
Romans 15. 10:15. Atin, Roma 10:15. Roma 10:15. At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, okay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Na-intriga ako dito sa huli. Okay gandang pagmasdan ang May dalang magandang balita. Alam mo, kapag ang pastor ay nagbibisita Hindi mo ganyan, no? pagmasdan. Parang, tama ba yun, Nanay Lina? Kapag ka, halimbawa, si pastor ay pupunta sa iyo, nagagalak ka ba? Amen. Pero sa iba, parang hindi, di ba? Nandito na naman si pastor, no? Di ba? Parang ganun eh. Magpapamirienda na naman ako dito eh. Tama ba yun? Gagastos. O kaya, si pastor nandito naman, no? Pistorbo eh. Ginagawa ako eh. No, bad yun. Bad ba yan? Sabi ng Bible, okay gandang pagmasdan. Ano sabi doon? Okay, ulit niya. Tulad ng nasusulat, okay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Ayun. Napakagandang pagmasdan pala. Yung mga yung papunta sa iyo, nag-aayag ng magandang balita. Yung po, sabi ni Paul, sabi niya, okay gandang pagmasdan yung nag-aayag ng mabuting balita. Eh kasi, experience na natin yan, di ba? Yung mga Kristiyano ng matatagal, kapag dumarating yun, may dumaan ba, magbibisita ka, tataguan ka eh. Di ba? Meron ganun eh. Na, wala ako dito eh. Di ba? Parang ganun. So yun, shoes of the gospel of peace. At, basahin po muna natin yung Isaiah 52:7. Ganun din to. 52. Verse 7. Isaiah 52:7. Okay gandang pagmasdan sa mga kabundukan ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita, ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay nagahari. So yun, kay gandang pagmasdan ng mga tao nag-ahayag ng mabuting balita. At panginoon tayo, share the faith, verse 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Share the faith. Ano ba ibig sabihin ng share the faith? Ito po yung para protektahan. Yung, di ba yung sundalo ay mayroong shield? Palagay. Nakakita ka na yung sa pelikula, di ba? Braveheart. May mga pananggayan para yung pana. Hindi nakasok. So yun. Share the faith. Sa atin naman bilang sa Kristiyano, protect us from doubt para maprotektahan natin yung maprotektahan niya yung pagdududa po natin. Kinakailangan meron tayong panangga. Yung ating takot para hindi atake yung kaaway. Share the faith. Yun yung mga parte ng ating mga armor. Hebrew 11:6, ano sabi doon? Hebrew 11:6. Kung hindi tayo sasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen. Sa English niyan, ano sabi doon? Sa English niyan, it is impossible to please God without faith. Hindi po nalulugod ang Diyos kapag ikaw ay walang pananampalataya. So kung meron kang pananampalataya, nalulugod ang Diyos doon. Ngayon, kung wala kang pananampalataya, ang Diyos ay hindi nalulugod. Kapag ang pananampalataya mo, yung sarili mo lang, nakakayanan, hindi nalulugod ang ating Panginoon doon. So, kinakailangan talaga lahat ng bagay
ay kinakailangan nakadepende tayo sa ating Panginoon. Pananampalataya natin sa ating Panginoon. Lahat ng bagay, lahat ng problema po natin. At yun, napakahirap kasing manalangin na pag may problema ka. Pagkamisan kasi meron gano'n na pagkakataon na sarili mo na ang gagawin mo, yung sarili mo na lakas na hindi na nakasangguni sa Panginoon. So yun, it is impossible to please God without faith. Psalms 91:4, ang sabi doon. Awit, mga awit. 91:4. Amen. Awit 91:4. Lulukuban kaniya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kangang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay matapat. Amen. Shield of faith. Iingatan ka ng kanyang pakpak. Ano sabi na? Yung pagkasabi ng pakpak niya? Malapad na pakpak. Malapad na pakpak. Yan, parang kanta natin kanina yung agila. Agila. Yun. So, shield of faith. At yung panglima, helmet of salvation. Sa verse 17, ano sabi dito? Isuotin niyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. At dito tayo sa isuotin niyo ang helmet ng kaligtasan. So ito po yung ibig sabihin ng helmet ng kaligtasan para masecure ang ating kaisipan. At yung helmet ng kaligtasan ay kapag meron tayong problema, ay siyempre may helmet po tayo, shield po tayo ng helmet. Ang Diyos pala ang aking kaligtasan. Di ba? Lagi natin isa-isip na ang Diyos ang nagliligtas sa akin. At ano pa ang dapat kong gawin na siya nga ang nagliligtas sa atin. So walang iba kundi ang ating Panginoon. Yun. Romans 12:2. Lalagi natin nababasa to. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen. Mag-iba na kayo ng kaisipan. Helmet of salvation secure our minds against doubts and fear. Yun. Para maprotektahan ang ating kaisipan, papunta doon sa ating pagdududa, takot, kinakailangan i-renew natin ang ating kaisipan. Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa inyo'y nagtitiwala. Lubos na kapayapaan yung tao naninindigan sa salita ng Diyos. Naninindigan sa ating pananampalataya. Binibigyan tayo ng, ano sabi doon? Lubos na kapayapaan. Lubos. Alam mo, yung kapayapaan ng meron yan na sa aking prayer, lagi, sabi ko, Lord, pag ako nagpe-pray, ipagkaloob mo sa akin yung kapayapaan. Kasi kung wala kang kapayapaan, marami kang, may stress ka marami kang problema na iniisip mo lagi. Pero yung kapag ikaw ay may kapayapaan, kasi maraming taong walang kapayapaan nagpapakamatay kahit mapere. Di ba? Yung anak natin ni Miriam Santiago, di ba si Miriam, mayaman yan. Pero nagpakamatay. Yung anak ni Miriam dati. So yun, dahil yung peace of mind niya yun. Kasi kapag meron kang peace of mind, ano mang problema yan, sasabihin mo yan sa sarili mo na kaya yan kasi meron akong Diyos. Yun. At ang kapayapaan ay number 1 yan na dapat nating asamin lagi bilang isang Kristiyano, bilang isang soldiers of God. Yun, kapayapaan. Number 1 yan. Kasi pag wala yan, marami kang maiisip na kung ano.
So, kapayapaan talaga. Di ba yung mga may diferensya bibigyan ng tranquilizer, di ba? Para mapayapa yung isip. Yun. Number 1 yan. Hindi ka ma-stress. Yun lagi ang ating hihilingin sa Diyos. Kapayapaan. Pang-anim, sword of life. Sword of the Spirit. Sa verse 17, ano sabi doon? Tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sword of the Spirit. So, yung 5 na ating nabanggit ay ang tawag doon ay defensive. Alam mo yung defensive? Yung depensa. Meron din tayong pang-atake. Hindi ba? Offensive. Kasi sa labanan kailangan may defensive ka at may offensive. Ang offensive po natin is sword of the Spirit. Yun, ang salita ng Diyos. Sabi niyo ito, offensive weapon against the enemy. Matthew 4, verse 4. Ano sabi doon? Matthew chapter 4, verse 4. Ay, mali. Matthew chapter 4, verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yun yung kausap niya si Satanas. Na kung saan si Satanas marunong din Number 1 niya na marunong sa salita ng Diyos sabi niya kung ikaw ang Diyos, aalalayan ka ng angel. Nabasa niya yan sa Psalms So kumbaga si Satan, alam niya magbasa ng Bible. Kaya, ang sabi ni Jesus Christ, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. So, kumbaga, meron siyang panlaban. Meron tayong panlaban. Kung si Satan ay marunong, dapat tayo ay marunong din. Kumbaga may pang-counter tayo sa kanya. So yun, kaya dapat po natin malaman kapag alam natin na si Satan ay umaatake sa atin, bigyan natin ng Word of God. Bigyan natin ng tinatawag na offensive, yung akihin po natin siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun po yun. So, napakahalaga yung ating isuot yung full armor of God na kung saan ay para tayo magtagumpay ay yun, mayroon ding offensive, ay mayroon defensive, defense, offense naman. Kumbaga pag pinaghalo mo yan, ay tayo po ay magtatagumpay. So yun, at sabi dito sa cross-reference po natin sa Isaiah 59:17. Ano sabi dito? Isaiah 59:17. Isaiah 59:17. Ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katuwiran at sa kanyang ulo naman ang helmet ng kaligtasan. Pagiganti ang kanyang kasuotan at puot naman ang kanyang balabal. Iyon. Sabi rito sa Isaiah 59:17, pinakabuod doon, describes God's wearing armor. Kinakailangan tayo ay magkaroon ng isuot natin yung armor ng ating Panginoon. At 2 Corinthians 10:4-5. 2 Corinthians 10:4-5. 2 Corinthians chapter 10 verses 4-5. Ang sandatang dinamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen. So yung weapons na yan na binanggit dyan ay hindi po yan physical. Amen. Hindi po yan material, kundi ito ay spiritual na weapons. At ayun, James 4:7.
Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo ang kayo nito. Amen. So, ang dyablo pala ay dapat nating labanan. Pagka minsan takot tayo sa dyablo, di ba? Di ba takot sa dyablo? Sabi rito, labanan natin ang dyablo. At siya ay, he will flee from you. Resist the devil and he will flee from you. Ayun. So, labanan natin ang dyablo sa pamamagitan ng hindi physical, labanan natin spiritual na kung saan ay yung nabanggit nating armor ng Diyos. Labanan natin sa katuwiran, katotohanan, at sa salita ng Diyos. Yun po yun. At helmet of salvation. Yun po. At sunod 1 Peter 5:8 to 9. 1 Peter 5:8 to 9. 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang layong umaatungal at aali-aligid, naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Amen. Ito yung nakita ko nga dun sa post ni Brother Rodo, na kung saan part-time Christian cannot defeat a full-time leader. Ito yung verse niya, 1 Peter 5:8, na kung saan, be alert, the enemy seeks to devour. Ang kaaway ay naghahanap ng masisira. Kaya maging alert po tayo sa ating bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, at stand firm in faith. Tayo po daw ay manindigan sa pananampalataya. Kasi kung wala tayong paninindigan, magiging part-time Christian lang tayo. Kasi nagsisimba lang tayo, ganun lang. At yung iba nating ginagawa ay hindi namang nanggagaling sa Diyos, sarili natin. So, be alert. Sabi rito, the enemy seeks to devour. Naghahanap ng masisila. So, nawa, ang ating napag-aralan ngayong umaga ay tumimo sa ating mga puso at isipan na kung saan ay anuman ang problema na dumarating sa ating buhay. Kinakailangan isuot natin yung katwiran, armor ng ating Panginoon. Nang sa ganon ay tayo ay magtagumpay. At lagi nating manindigan, lagi tayong manindigan sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kung wala tayong pananampalataya, it is impossible to please God. Hindi tayo kalulugan ng Diyos kapag tayo ay walang pananampalataya. Kasi pagka, ako kasi, napagpuan na yan na-experience ko na yan, kaya ko sinasabi, kapag ka wala kang iba, sarili mo lang ang iyong gagawin, ang ibig sabihin nun, wala kang tiwala sa Diyos. Kasi kung may tiwala ka, kinakailangan isang gumigo muna sa ating Panginoon. So yun, salamat sa ating Panginoon at sa Banal na Espiritu na siya nagbibigay sa atin ng kaalaman sa umagang ito. Purihin ang ating Panginoon. Amen.